kaligtasan ng walang halong kamatayan. Sabi nga, may not perish, hindi maparusahan, kundi it shows and it gives the greatest promise. Isang dakilang pangako na ang sino mang tumanggap sa kanyang anak ay hindi maparusahan, kundi mawala ang kanyang kasalanan o mapawi ang ating kasalanan kapag ating tinanggap ang pangalang Jesucristo na ibinigay niya dito sa silong ng langit. Ang sabi niya, shall not die, hindi mamamatay, kundi magkakaroon na isang buhay na ganap. Sapagkat ang kanyang kamatayan nang dahil sa pag-ibig sa atin ay binayaran ng mahal. Walang iba kundi ng kanyang buhay at pagbubo ng kanyang dugo. Ikaw kapatid, gaano mo kamahalang iyong anak? Kaya mo bang sabihin na ang anak na iyan na meron ka dito sa lupa ay kaya rin magbuwis ng buhay para sa kinauukulan na mamahalin niya? O ikaw, Ama, dito sa lupa, kaya mo bang magbuwis ng buhay para sa iyong mamahal sa buhay, para sa iyong kaibigan, at para sa mga taong minamahal mo at nagmamahal din sa iyo? Meron pa kayang hihigit sa ginawa ng Panginoon Diyos na sa binigay ng Ama ng kanyang anak na si Jesus ay nagbigay at nagbubo ng kanyang buhay nang dahil sa mga naniwala at tumanggap sa kanya ay nagkaroon ng isang buhay na ganap, isang buhay na ligtas at isang buhay na walang hanggan. Sabi nga, ang sino mang tumanggap ay di mapaparusahan sa may mga bleeding wounds, sa mga nagdudurog sugat, sa mga broken hearted. Lahat tayo, mga kapatid, ay duguan ng puso, duguan ng ating kaluluwa, duguan ng ating espiritu. Ngunit salamat sa isang Ama, nagpadala ng kanyang anak na ating tinanggap, kung kaya tayo ay hindi na parusahan mula sa ating malalim na kasalanan hanggang sa ating magagawang hindi naging karapat-dapat sa harapan ng Ama, ay naligtas at nabigyan ng isang buhay na walang hanggan. Kaligtasan mula sa kanyang paningin, kaligtasan mula sa kanyang mga kamay. Oh, what a love from God that who loves us. For a father who loves his children, for a father who loves for his one and only Son, Jesus Christ, who purchased us for a big, big reward, no other than salvation, no other than eternal life. Bakit po? Sapagkat gusto niya po tayo mabigyan, but to give us everlasting life. Ano pong ibig sabihin ito? This is the greatest peace that we can have in this world. Walang hanggan, walang kamatayang buhay na mula sa bigay ng Ama na ginamit ang kanyang buntong at nag-iisang anak para sa buhay na walang hanggan ng bawat anak niyang suwail at talibugha dito sa lupa. Sapagkat alam po niya that we are all entitled for the joy in heaven. Gusto niyang matamo natin ang ligaya, kagalakan, katiwasayan, kapayapaan doon sa tunay na tahanan inilaan niya para sa atin. What in this world? Nothing
but sins. But for the Father, He gave us the eternal life, to enjoy eternal life, and to enjoy the joy in our life. No other than the place of peace, the place of heaven. Bakit po? Sabi nga po sa verse 17, because God has a plan for us. May plano po ang Diyos kung kaya binigay niya ang kanyang isa at nagbuntong na anak na si Jesus para sa atin. Ano po yun? What is the greatest plan that the Father entitled us to receive? No other than to save us and to bring us to heaven and enjoy our life, our eternal life, to the home na kung saan po yun ang ating destinasyon. Walang iba kundi ang kalangitan, the lasting life, na walang ibang pagtatagpuan kundi ang tunay na tahanan na kinalalagaan ng isang nagmahal sa sanlibutan na Ama, ang ating Ama sa langit, at tinatawag kong lasting life, ang heaven or ang langit. Sabi nga po, kung nananalig ka kapatid sa oras na ito, kaya mong abutin, kaya mong marating ang tunay na buhay na walang hanggan kung ikaw lamang ay susunod sa susi ng tunay na pananampalataya. Tandaan mo lamang, kapatid, para kang isang mag-aaral o para kang isang estudyante nag-aaral, pag-aaralan mo ang ABC ng buhay, ang ABC ng papunta sa kalangitan, ang ABC, ang A stands for to accept Him. Tanggapin mo lamang si Jesucristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas. B stands to believe. Maniwala ka na siya lamang ang tunay na pangalan na binigay ng Ama para sa ating kaligtasan. At aminin mo, to confess sa sarili mo na ikaw ay tunay na nagkasala at handa kang siya ay tanggapin, handa kang siya ay isang palayanan. Sabi nga, yan ang susi sa pagtanggap sa isang Diyos na nagbigay sa iyo at nangako sa iyo ng isang regalo ng kapayapaan, ng isang regalo ng kagalakan, ng isang regalo ng katiyakan, ng isang regalo ng katuwaan. Walang iba ang nagbigay nito, kundi ang Ama sa langit. Walang iba kundi ang kanyang pangako. Isang salita, buhay na walang hanggan. Sa mo matatagpuan? Sa Diyos na sa iyo nagligtas mula sa kasalanan. Jesus Christ is the name of the Savior, of the Lord, of His Word. Amen. Nawa po'y pinagpala po kayo ng ating paksa or ebanghelyo sa hapon ito. Kung kayo po'y pinagpala, maaari po niyong tawagan ang numero kong nasa ating pong screen or tumawag po for counseling and prayer requests sa numero pong 382-8747 o dito po sa number nito ni Sister Romy Maralas 0921-261-3423. At ang naman po ang nais yung may paglingkod ng inyong mga lingkod dito sa Jesus is Wonderful, ang Binhi ni Abraham program, ay buong puso namin po kayo paglilingkuran
At kung kayo rin po'y pinagpala, kami po'y nag-uumpisa pa lamang ng aming ministry, kagalakan po ng ating Panginoon na makatulong po ang bawat pinagpala po na tumatanggap ng kanyang mabuting balita mula po sa inyong mga lingkod. Ang aming pong lubos na pasasalamatan ang makakaya po ng bawat magkakaloob po ng nakangiti mula sa kanyang puso. Panginoon, maraming salamat po sa hapon ito. Salamat nga po, Panginoon po Diyos, sa revelasyon. Salamat po sa salita mo na hinimay po namin, Lord God, na tulay nga po nagkaroon kami ng kabusugan, ng kapayapaan, at naninindigan po kami na ikaw po ang tunay namin Panginoon at ikaw po ang tunay namin tagapagligtas sapagkat mula ngayon, Panginoon, magkakaroon na po kami ng kapanatagan. Wala kami pantakot na harapin ang mga bagay na narito sa aming buhay. Sapagkat naniniwala po kami at nananampalataya kami na ang Diyos na aming tinatawag na pangalang Jesucristo ay tunay pong Diyos na hindi nagtataboy sa bawat lumalapit at nagbibigo sa bawat humihingi. Alam po namin na ikaw ang Diyos na lagi nang nakaunat ang mga kamay sa gustong humingi, sa gustong maghanap, at sa gustong kumato. Marami pong salamat. Lubos mo po kami pinagpala. Lubos po ang aming naging kagalakan. Lubos po ang aming naging paniniwala at pananampalataya na ikaw ay lagi narito sa aming tabi at handa kaming tulungan. To God be the glory in Jesus' name. This is what we pray. Amen.